Amen. Tayo po tayong lahat. Tayo po ba'y masaya ngayong gabi? Amen. At lalo pong madadagdagan ang ating kagalakan dahil mag-aaral po tayo ng banal na salita ng Diyos. Amen. Buksan po natin sa book of 1 John chapter 3 and verse number 1. Okay, basahin po natin ng sabayan. Verse 1 and 2. 1 John chapter 3, verses 1 and 2. Amen. Nandun na po ba tayo? Amen. Basahin po natin ang sabayan. Ready, read. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Tayo po ay manalangin. Muli po aming dakilang Diyos, Ama, salamat po sa gabing ipinagkaloob niyo po sa amin ang dakila pong pagkakataon na kami po ay makalapit sa inyo sa aming pong sama-samang panalangin. At gayon din po sa gabing ito upang kami po ay makapanambahan po sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ama, salamat po sa mga salita niyo po na aming binasa. At dalangin po namin na sa bawat bahagi po ng aming pong pag-aaral ng banal salita, banal na Espiritu, gabayan niyo po kami. Ama, patawarin niyo po kami patuloy sa aming mga nagawang kasalanan. Ama, dalangin po namin patuloy niyo pong pagkalinisin ang aming mga puso sa aming karumihan. At sa gabing ito, Panginoon, patuloy tugunin niyo po ang pangangailangan spiritual ng bawat inyo pong mga anak. Ama, salamat pong muli. Ang lahat po na ito'y dalangin po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po. Pwede na po tayong magsiupo. Amen. So, yung ating pong binasang salita po ng Diyos ay nagsimula po ang unang word sa salitang behold. Sa salitang behold. Sa kalagitnaan po ng book of 1 John ay sinimulan po ng banal na salita ng Diyos sa salitang behold. At nagpapahiwatig po ito na tayo po ay let us set our ears, let us set our eyes, let us set our hearts, because God has something to say to us. Behold, at ang kasunod po noon, what manner of love the Father hath bestowed upon us. What manner of love. Dahil, bakit ito po ang kasunod? Dahil wala pong salita na pwedeng i-describe ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya sinabi, what manner of love. Wala pong adjective na maaring i-compare sa pag-ibig po ng Diyos na ibinistowed sa bawat isa. Kaya nga po, sa John chapter 3 and verse 16, for God so loved the world. Bakit meron pang so? Bakit nilang for God loved the world? Dahil hindi pwede nga pong i-compare ng anumang salita ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Sa John chapter 15 and verse number 13, ang sabi po ng banal na salita ng Diyos, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Greater love hath no man than this. So kita po natin, walang katumbas na salita o adjective na i-describe ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. We can only behold the sacrificial love of our God at the cross of Calvary. We can only behold the unconditional love of our God doon sa Romans 5 verse 8 nang sabihin ng salita ng Diyos, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. We can only behold the love of God doon sa 1 John chapter 4 and verse number 10. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and set His Son to be the propitiation for our sins.
We can only behold the eternal love of God na sabihin ng salita ng Diyos, I have loved thee with an everlasting love. We can only behold the unchanging love of God na sabihin ng Panginoong Diyos sa Romans chapter 8 and verse number 38 and 39, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Now, no one and nothing could separate us from the love of God. Ang sabi ng Bible, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. At yan po ang ating pong mensahe ngayong gabi. We are the sons of God. Tayo po ay mga anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sino po ba tayo? Who are we to be loved by our God? How much more, who are we to be called the sons of God? Kaya nga po, our God, our Creator, siya po ang mas nakakakilala sa atin more than anybody else. Pero anong sabi ng Bible? Lahat po tayo, ang sabi sa Romans 3:23, For all have sinned and come short of the glory of God. We are all sinners before God. Ang sabi ng Bible, what we deserve is hell. For the wages of sin is death. Death and hell were cast into the lake of fire, which is the second death. Wala pong tayong dapat sisihin, at sino mang sisisihin, tayo ang nagkasala, nararapat lamang na tayo po ang magbayad. Pero minahal po tayo ng Diyos. But God commended His love toward us in that we were yet sinners, Christ died for us. Para sa atin. Ang sabi ng Bible, ang Panginoong Jesus, He was the lamb that was slain before the foundation of the world. Before the foundation of the world. Kaya nga sabi ng Bible, He first loved us. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos na ang sabi ng Bible, ang ating Panginoong Jesus, He humbled Himself. Ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao. Kaya nga, ang sabi ng Bible, ganon tayo kamahal ng Panginoong Jesus, that He suffered mockings. Naghirap siya sa pag-alipusta ng mga nilalang. He suffered extreme agony. Ang sabi ng Bible, He suffered from shame and spitting. Siya po ay anak ng Diyos. Walang pwedeng sumuntok sa anak ng Diyos. Pero tinanggap yan ng ating Panginoong Jesus, at ang higit sa lahat, He suffered rejection. Ang sabi ng Bible, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesus, He suffered and died alone for our sins. Kaya nga, He was delivered for our offenses, but was raised again for our justification. Romans chapter 4, verse 25. Kaya nga yung sumunod sa verse 1, Therefore the world knoweth us not. Therefore the world knoweth us not, because it know Him not. Kaya nga, sa sanlibutan, sa nakakausap natin during soul winning, sa sanlibutan, lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po yon. Lahat po ng tao ay nilalang ng Diyos, pero ang sabi po ng salita ng Diyos, but as many as receive Him. Sa ating Panginoong Jesus, to them gave He power to become the sons of God. Sa sanlibutan, mayroon silang ibang kaisipan patungkol sa pagiging anak ng Diyos. At narinig natin yan sa ating kapanahunan. Pag sinabing anak ng Diyos, akala natin ay yung mga tumanggap sa Panginoong Jesus. Pero ang iniisip nila ay yung may kapit sa gobyerno, yung may kapit sa malaking kumpanya, may kapit sa korte. Hindi po yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang anak ng Diyos, ang sabi ng Bible, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God.
Kaya nga sa sanlibutan, ito yung magulang, ito yung anak, mahal ng magulang yung kanyang mga anak dahil yon ay kanyang anak. Yan ang sanlibutan. Pero kung binata't dalaga, paano nila mamahalin ang anak na hindi pa naman nila alam kung mag-aasawa sila? Pero ang Panginoong Jesus, before the foundation of the world. Amen. Kaya nga, maaari naman sa sanlibutan na merong isang bata na minahal niya at gusto niya maging anak, pwede naman niyang ampunin. Pero hindi po ganoon ang katotohanan na ipinapakita sa atin ng banal na salita ng Diyos. Kaya nga the world knoweth us not. Mahihalin tulad ito sa isang bata na may nagawang krimen sa isang pamilya na dapat magbayad sa batas. Pero sa kabila noon, mahal ng pamilya, pero yung batang yon ay dapat yung kanilang pinakamamahal na kaisa-isang anak ang magbabayad doon sa kasalanan ng bata para maging anak nila. Sinong tatanggap sa sanlibutan yan? Kaya nga makita po natin, ang sabi ng salita ng Diyos, tayo po ay makasalanan, tayo po ay hiwalay sa Diyos. Ang sabi ng Romans 5 verse number 10, we are the enemies of God before we got saved. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Ephesians 2 verse 1, we were dead in trespasses and sins before we got saved. Sabi po ng Ephesians 2 verse 2, we are the children of disobedience. At ang sabi ng Bible, we are by nature the children of wrath, even as others. But God loved us and God gave His only begotten Son. He paid the price for our sins for us to get saved. At masigit pa doon, that we should be called the sons of God. Kaya nga, the world knoweth us not because it didn't know our God and His love. Kaya nga, ito yung isang pinakadakila na meron po tayo na hindi pwedeng tumbasan ng kahit anumang kayamanan dito sa sanlibutan, ng anumang bagay dito sa sanlibutan, na tayo ay minahal ng Diyos at tayo tatawagin magpakilanman mga anak ng Diyos. Kaya nga, we are the sons of God. At ito yung pinakadakila na meron po tayo. Bakit po? Because being the sons of God, this is our eternal assurance. Ang sabi sa 1 John chapter 3 and verse number 2, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. This is our eternal assurance na tayo ay minamahal ng ating Panginoon. Kaya nga sinimulan niyan sa salitang beloved. Kaya nga hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung dalawang katotohanan ito, the love of God and that we should be called the sons of God. This is our eternal assurance na hindi lamang tayo iniligtas ng Panginoon, tayo po ay tatawagin ding mga anak ng Diyos. Kaya nga, ito yung sa soul winning, pag tayo ay nagbibigay na ng assurance, ay binabalik natin sila doon sa John chapter 1 and verse number 12. Because being the sons of God, ito ay nagpapatunay ng katiyakan ng ating kaligtasan ay tiyak, hindi mawawala at kailanman, hindi na po babawiin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, hindi lamang doon sa Romans 8 verse 1, ang sabi ng Bible, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. There is therefore now no condemnation. Ang sabi sa John 5:24, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. But then, ang sabi ng Bible, it's more than that. We are now the sons of God. At hindi lamang anak ng Diyos, ang sabi po ng Bible, and if children, then heirs of God. Tagapagmana. Ito yung katunayan na ang ating kaligtasan ay hindi na mawawala at hindi na babawiin ng ating Panginoon. Sapagkat ang relasyon kailanman ay hindi mawawala. Our relationship with God will never be lost. It is not temporal, it is not conditional, but forever relationship with God. Kaya nga, ang fellowship may be strained, but
our relationship will remain the same. Kaya nga, this is our eternal assurance. Dahil sa salita ng Panginoon, nagpapakita ng katotohanan ngayon na that our God deals with us as with sons. Ito na yung dealing ng Panginoon sa atin. Hindi na nilalang na magbabayad sa impyerno, kundi tayo ay makasalanan, naligtas sa biyaya na ngayon ay mga anak na ng Panginoon. Kaya nga when we sin, at tandaan po natin, God will deal with us as with sons. Yan po sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verse 5. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Natandaan po na hindi maintindihan ng sanlibutan na ang sabi nila, eternal assurance will give us the license to sin. No! Merong Hebrews 12, verse 5. Amen. Na ang dealing na ng Panginoon sa atin ay isang anak na nagkasala sa kanyang ama. Na tayo ay didisiplinahin ng ating Panginoon. God will chasten us, will scourge us because He loves us. Amen. This is our eternal assurance na ang dealing ng Panginoon sa atin ngayon ay bilang mga anak. Kaya nga, ito yung testimony ng bawat isa, no? Yung mga kasalanan ginagawa natin nung tayo ay hindi pa mananampalataya, nagagawa natin pero walang nangyayari. Pero ngayon na tayo ay anak na ng Diyos. Pag tayo nagkasala, naandoon, malungkot tayo, hindi na tayo nag-i-enjoy sa kasalanan yon, papaluin tayo ng ating Panginoon. Mga anak lamang po ng Diyos ang makakaranas ng pagkapalo ng Panginoon. When God deal with us as with son, when we pray, ito po yung the manner na tinuro sa atin ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 6 and verse number 9. Kaya nga pag tayo nananalangin, tandaan po natin yung katotohanan, God dealeth with us as with sons. Ang sabi po ng Bible, after this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Our Father. Kaya nga, ipinapakita po nito yung dealing ngayon sa atin ng Panginoon, na kapag tayo'y nananalangin, ay ito ay yung anak na humihingi, nananalangin sa kanyang ama. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, if ye then being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. That's right. Amen. Kaya nga doon sa Matthew 6 verse 8, be not ye therefore like unto them. Yung tinatawag na vain repetition, sabi ng Bible, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Kaya napakahalaga yung katotohanan ito, that we should be called the sons of God. That God dealeth with us as with sons, even in our prayer, God dealeth with us as with sons. Na ang alam ng Panginoon yung ating pangangailangan. Alam ng Panginoon na kailangan natin ng trabaho. Alam ng Panginoon na kailangan natin ng financial na, meron tayong financial na pangangailangan, tugunin ang ating pangangailangan. Alam ng Panginoon na kailangan natin ng kagalingan. Alam ng Panginoon na kailangan natin ng solusyon sa ating problema. Alam ng Panginoon na nangangailangan tayo ng kalakasan. Alam ng Panginoon na this time kailangan natin ng comfort. Alam ng Panginoon na this time kailangan natin na mapaglalagakan ng ating mga pasanin. Kaya sabi ng Bible, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Kaya nga, God dealeth with us as with Son. Ask and it shall be given you. Yan, napakahalaga po ng katotohanan ito that we should be called the sons of God. Kaya nga dun sa ating binasa kanina sa 1 John chapter 3 and verse number 2. Beloved, now are we the sons of God,
And it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. One day, bilang mga anak ng Diyos, we shall be like Him, ang sabi ng Bible. Pagbabalik ng ating Panginoon. May mga bagay po sa buhay po natin na hindi niloob ng Panginoon na ating malaman. Yung araw ng ating kamatayan, sabi sa Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Di natin alam yon. Ang Diyos lang ang may alam nun. Ang Diyos ang nagtatakda nun. Pero isang bagay lang ang alam natin bilang anak ng Diyos. Kung loloobin ng Panginoon na tayo dadaan sa libingan, isa lang po ang alam natin, to be absent from this body is to be present with the Lord. Di po natin alam kung kailan magbabalik muli ang Panginoon para sa atin. Sabi ng Bible, babalik ang Panginoon as a thief in the night. Ang pagbabalik ng Panginoon, imminent, any moment from now. Di po natin alam. But then, isa lang po ang alam po natin bilang anak ng Diyos. When we heard the sound of the trumpet, we shall be changed. In the twinkling of an eye, we will meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kaya napakahalaga po ng katotohanan that we should be called the sons of God. Di po natin alam kung anong mangyayari bukas. Ang sabi po ng Bible, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Di po natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas, pero isa lamang po ang alam natin bilang anak ng Diyos, ang Diyos ang may hawak po ng bukas. Ang sabi po ng Bible, isa lang alam natin bilang anak ng Diyos, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Isa lang po na ang alam natin bilang anak ng Diyos, hindi po tayo kalilimutan ng ating Panginoon. Nung mabasa ko nga yung Isaiah 49, sabi po ng Bible, Isaiah 49, verse 15 and 16, can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me. Nakaukit tayo sa palad ng Panginoon. Paano tayo malilimutan ng Panginoon? Kaya nga sa ng Bible, I have been young, yet now I'm old. I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Napakahalaga po ng katotohanang ipinakita sa atin ng Panginoon. That we are loved by God, that we should be called the sons of God, because this is our eternal assurance. Pangalawa, this is our new life. Ang sabi po sa 1 John chapter 3 and verse number 2, Beloved, now are we the sons of God. Now are we the sons of God. Hindi sa oras ng kamatayan, hindi sa hinarap, kundi ngayon pa lang. Now are we the sons of God. Before we got saved, ang sabi ng Bible sa John 8:44, ye are of your father the devil. Dalawa lang naman ang spiritual family. Pero nung tayo ay manampalataya, tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, tayo ay naging mga anak ng Diyos, binigyan ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos. Tayo po ay pinanganak muli sa pamilya ng Panginoon. Na ang sabi ng Bible sa John 1 verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Tayo po yun, ano? Kaya nga, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. We are now sons of God. Now are we the sons of God. Kaya lagi ko sinasabi sa mga bata kapag ako'y nagtuturo, bakit ba tayo susunod sa Panginoong Diyos? Para maging anak o dahil anak na tayo? Dahil anak na po tayo. Kaya we are now the sons of God. Ito yung dahilan kung bakit tayo bilang anak ng Diyos ay susunod sa tubig ng bautismo. Dahil anak na tayo ng Diyos. Hindi para maligtas, kundi tayo ay mga anak na ng ating Panginoon. Nung tayo ay maligtas, there is joy in the presence of God and His angels. Pero nung tayo ay sumunod sa tubig ng bautismo, ang napiplis ay ang ating Ama nasa langit. This is my beloved Son in whom
I am well pleased. Kaya may kausap ako kanina. Siya ay saved na pala, pasyente ko. Pero sabi niya sa akin, hindi siya baptist. Magkaiba po yun. Iba yung pagiging anak ng Diyos, iba naman yung pagiging miyembro ng simbahan ng Panginoon. Pero bilang anak ng Diyos, kalooban po ng Panginoon na ako ay mapabilang, idinagdag niya ako sa kanyang simbahan. Kaya nga, ang sabi ng Bible, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya ito yung dahilan, kung bakit ang sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another so much the more as you see the day approaching. Kaya nga, the true worshipers, ang sabi ng Bible, the Father seeketh such to worship Him. Kaya nga, bakit ba tayo natin sa church? Para maging anak ko, dahil anak na tayo ng Diyos, dahil anak na po tayo ng Panginoon. Bakit tayo magbabasa, i-meditate, gagawin ang pinagagawa ng Diyos? Dahil mga anak na tayo ng ating Panginoon. At lalo tigit, bakit ba tayo nagbibigay? Hindi, ang pagbibigay, hindi sa unbeliever, sa mga unsaved, ito po ay para sa atin na mga anak ng Diyos. Kaya nga, ito yung kalooban ng Panginoon sa atin, tayo magbigay, i-channel sa kanyang simbahan. Kaya nga sa ating paglilingkod, hindi lang basta tayo naglilingkod. Tayo po ay mga anak ng Diyos na naglilingkod sa ating Ama. Kaya nga, when we win souls, when we give tracts, when we share the gospel, ginagawa po natin yan because we are the sons of God. The word heareth not us because they know not our God. Kaya nga yung awitin na yung ating awitin sa discipleship. It was a grand day when I was born again. The books I used to read, I read them no more. The clothes I used to wear, I wear them no more. The songs I used to sing, I sing them no more. The place I used to go, I go there no more. Bakit? Because this is our new life. We are now the sons of God. Kaya napakahalaga. Hindi po natin kayang gawin sa sarili natin. Hindi natin kayang gawin sa ating kakayanan. Pero sagana po ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga doon sa 1 John chapter 3 and verse number 2. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. We shall be like Him. Yan yung paggawa ng Panginoon sa buhay natin. Sabi sa Philippians 1 and verse number 6. Philippians 1. Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Sino po yung gumagawa sa Philippians chapter 2 verse 13? For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Yeah, until the day of our Lord Jesus Christ. Pagbalik ng Panginoon, when He shall appear, we shall be like Him. Kaya nga mula nung tayo ay naligtas, nung tayo maging mga anak ng Diyos, hanggang sa bago bumalik ang ating Panginoon, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa atin. He which hath begun a good work in you will perform it until the day of our Lord Jesus Christ. At hindi pa siya tapos sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 and verse number 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. We are His workmanship. Kaya nga, paano gumagawa ang Panginoon? In whose image tayo imomold ng Panginoon? Ang sabi sa Romans 8 and verse number 29. Romans chapter 8 and verse number 29. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Amen. Yan, napakahalaga po, to the image of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga,
patuloy po gumagawa ang Panginoon until the day of our Lord and Savior Jesus Christ. Naalala ko yung isang naglilinis ng gallery na janitor. Meron siya nakitang malaking bato ng marmol. Anong gulat niya? Kada maglilinis siya ng umaga, nagkakaroon ng korte. Yung marmol na kanyang nakitang dati ay isang malaking bato lamang. At nung malaon, nagkakaroon na ng hugis ni Abraham Lincoln. Kasi yung sculptor, araw-araw ay kanyang inuukit yung matigas na marble hanggang maging kamukha ni Abraham Lincoln. Ano? Kaya nga napakahalaga po, ano? Napakahalaga po ang paggawa ng Panginoon. Hindi pa po siya tapos. Sa bawat isa, dakila po ang biyaya ng Panginoon until the day of our Lord Jesus Christ. Hindi po natin kaya, but then, ang sabi po ng Bible, greater is He that is in you than he that is in the world. We have the Holy Spirit. We have the Word of God. Ang sabi po ng Bible, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Kaya nga bilang mga anak po ng Diyos, now are we the sons of God. Do not be ashamed of being the sons of God. Huwag po nating ikahiya na tayo po ay mga anak ng Panginoong Diyos. Wala pong reward na pwedeng itumbas sa pagiging anak ng Diyos. Wala pong promotion na pwedeng ihalin tulad sa pagiging anak ng Diyos. Wala pong pribileyo na pwedeng ihalin tulad sa pagiging anak ng ating Panginoong Diyos. Huwag po nating ikahiya ang ating pagiging anak ng Panginoon. Kaya nga yung ating musika, yung makalangit na awitin. Yung ating kasuotan, kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung ano yung ating buhok, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ano yung ating pananalita, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay anak ng Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Sa simbahan, sa tahanan, sa trabaho, sa school, in every public place, tayo po ay anak ng Diyos. Kaya huwag po nating ikahiya na mag-share at mag-invite sa simbahan because we are the sons of God. Kaya nga, huwag po natin, let us not despise our being the sons of God. Huwag nating gawin yung ginagawa ng mga unsaved, ng mga unbeliever, conforming to this world. Huwag nating i-despise ang ating pagiging anak ng Diyos. Kapag tayo ay nagsugal, dinidespise natin ang pagiging anak ng Diyos. Kapag tayo ay uminom ng alak, dinidespise natin ang pagiging anak ng Diyos. Kapag nagkaroon tayo ng untimely relationship, dinidespise natin ang pagiging anak ng Diyos. Kaya napakahalaga po, na tayo ay mga anak ng ating Panginoon. Kaya nga tinang Panginoon, sabi niya sa Luke chapter 6 and verse number 32. We must live a life that makes a difference. Ang sabi sa verse number 32, for if ye love them which love you, what thank have ye? For sinners also love those that love them. And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? For sinners also do even the same. And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? For sinners also lend to sinners to receive as much again. But love your enemies and do good, and lend hoping for nothing again. And your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest, for He is kind unto the unthankful and to the evil. Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful. Napakahalaga nito, Ayun, ginagawa rin naman ng mga sinners yan. Ginagawa rin naman ng mga unsaved yan. What thank have ye? Kaya nga, we should live a life that makes a difference because we are the sons of God. Kaya nga, this is our eternal assurance. This is our new life that we are the sons of God. Tingnan po, ito yung meron po tayo na hindi pwedeng agawin sa atin ni numan. That we are the sons of God. Ang kaaway ay hindi kayang kunin po ito sa atin. At wala tayong magagawa para mawala ito sa atin. Because our relationship with God is forever relationship. Kaya nga,
Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Na habang tayo ay naandito sa mundo, hanggang sa darating na walang hanggan, we should be called the sons of God. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of our God. Tayo po ito may lahat, tayo po ay manalangin. Muli po aming Ama, salamat po sa inyong dakilang pag-ibig po sa amin, na kami po ngayon ay inyong mga anak at tatawagin inyong mga anak magpakailanman. Tunay nga po ang inyong pag-ibig ay walang pwedeng mag-describe na anumang pananalita o adjective ang lang, Panginoon. Pero we can behold thy great love to us through thy word. Ama, salamat po na kami po ay inyong inibig, kami po ay inyong ligtas, at masigit sa lahat, kami po ay tatawagin bilang iyong mga anak magpakailanman. Ito po ang aming pong eternal assurance at ito po ang bagong buhay na meron po kami sa inyo. Napahalagahan po namin magpakailanman, Panginoon. Ama, pagpalain niyo po ang bawat isa. Kayo po ang manguna sa invitation. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.